This is Politics for Breakfast with me, Kiko Isaac. Ano ang gagawin natin kapag hindi gumagana ang mga institusyon? Saan at kanino tayo dudulog? Noong 2022, napag-alaman na ang Pilipinas ay nasa bottom 10 out of 81 countries pagdating sa science, mathematics at reading comprehension. Ayon ito sa Program for International Student Assessment o PISA. Ang tanong, bakit ang baba ng ating performance? Ayon sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM2, malaking bahagi ng ating problema ay ang mass promotion, ang pagpapagraduate sa mga bata kahit wala pa silang sapat na natutunan. Ayon naman sa pag-aaral ng NGO Coalition na Multiply Ed, nakatali ang ito sa performance bonus ng mga teachers. Mababa ang bilang ng mga graduates, mababa din ang makukuhang bonus. Malaki ang bilang ng mga graduates, malaki din ang bonus. Bahagi ito ng tinatawag na education crisis ayon sa Student Council Alliance of the Philippines o SCAP. Ano ngayon ang ating dapat gawin? Noong February 3, sinusugan ng Senado ang National Education and Workforce Development Plan o NATPlan. Meron itong tatlong mahalagang action points. Una, itigil ang mass promotion. Pangalawa, mag-hire ng bagong 32,000 mga teachers. At 3, tiyakin na 5.5% ng GDP ay mapupunta sa edukasyon. Magaganda ang mga proposal na ito. Ang tanong, paano natin matitiyak na gagawin ito ng gobyerno? Kailangan natin silang bantayan. Wala tayong magagawa. We have to make them accountable. At ang accountability ay hindi lamang prinsipyo. Ito ay ecosystem. Hindi sapat na may isa o dalawa lang institusyon na nagbabantay. Dapat lahat. Hindi rin sapat na nakatali lang ito sa national o local level. Dapat may accountability institutions din sa international level. Noong March 11, inaresto ng mga Philippine authorities si Rodrigo Duterte bago siya dinala sa The Hague sa Netherlands para harapin ang kanyang mga kaso sa International Criminal Court. May 43 cases laban kay Duterte from 2011 to 2019. Ayon sa ICC, ang bilang na ito ay non-exhaustive list, meaning pwede pa silang madagdagan. Kung tatanungin natin ang mismong bilang ng Philippine National Police, may higit 6,000 katao ang namatay sa drug war. Ayon naman sa Human Rights Watch, maaaring umabot pa ang bilang ng mga biktima to 30,000. Sabi ng mga support si Duterte, ang kanyang pag-aresto ay paglabag sa soberenya ng Pilipinas. Here's the thing, I beg to differ. Kabilang ang Pilipinas sa pumirma sa pagtatatag ng ICC at ang abogadong Pilipino na nanguna para ipanawagan ang pagpirma ng Pilipinas sa pagtatayo ng ICC ay walang iba kundi si Attorney Harry Roque. Para sa akin, dapat lang nalitisin sa Duterte sa ICC dahil mahina ang ating accountability institutions. Dahil sa kainahang ito, hindi nagiging patas ang batas dito sa Pilipinas. Iba ang batas para sa mga ordinaryong mamamayan at iba ang batas kung ikaw ay makapangyarihan. Kaya kailangan nating mapalakas ang ating mga institusyon na magpapalakas sa ating education sector. Gayon din, kailangan nating mapalakas ang mga institusyon na magtitiyak na meron tayong malakas na rule of law. Now, I will leave you with the question. Paano natin mapapalahok ang ating mga mamamayan sa pagbubuo ng mga accountability institutions na ito? Ako si Kiko Isaac, at ito ang Politics for Breakfast, ang tanging palabas na may food for thought literally sa dulo ng programa. Maraming salamat. Yon!